Hello mga ka-super, kasari, kanegosyante, welcome back again. For today's video, medyo relax lang tayo kasi nga Sunday, happy Sunday everyone. At ngayong umaga na ito, medyo relax lang din ang ating mga tumors. Siyempre, ang iba dyan ay tulog pa. Yung iba naman, nagbabawi ng tulog. So, ito tayo, chillax-chillax lang habang nagbabantay ng ating negosyo. So, itong ating pag-uusapan ngayon dun sa ating nakaraang vlog about negosyo tips o paano dumami ang benta. Kasi ang ating mga ka-super nanghihingi ng advice, paano daw dumami ang benta sa tindahan, madam. O syempre, sinishare natin, ina-advise natin yung ating mga na-experience. Ano yun? Ako naman, yung aking mga advice sa aking mga ka-super, kasari, is base sa aking mga ginagawa at mga experiences sa paghahanap buhay at dito sa ating negosyo. Syempre, 'di ba? So ngayon, sabi ko nga, kung gusto mo dumami ang benta mo, huwag kang magpahinga. Charot. Huwag kang tulog-tulog. So, alam mo, flashback sa akin, no? So, ito yung story time, no? Nung ako ay nag-uumpisa pa lang sa pagninegosyo dito sa ating sari-sari store business, no? Kasi talagang sa pag-uumpisa, syempre, given na yung puhunan, no? Ang pinaka, talaga, importante, yung mamumuhunan ka ng sipag at tiyaga, di ba? Kaya nga, di ba, sa ating negosyo, ang pinaka number one puhunan is sipag at tiyaga. Kasi doon talaga humubog ang aking pagiging isang negosyante doon sa pagsisipag at saka pagtsatsaga. Kasi sa pag-umpisa ko sa pagtitindahan, talagang alam niyo yon. Wala sa work ko yung tulog-tulog. Kasi alam nyo, alas 4 pa lang. Alas 3 pa nga lang gising na ako kasi pupunta ako ng palengke. Opo. Alam niyo, andun ako sa point na naglalakad lang ako. Hindi ako nagsa-tricycle. Hindi ako nagsasakyan. Naglalakad ako mula dito sa subdivision hanggang doon sa labasan na na-experience ko na may humabol sa aking aso. Nakakaloka. Kaya alam niyo yun, dala-dala ko yun hanggang ngayon na nagbunga yung aking pagsisipag at saka pagtsatsaga dahil doon sa pag-umpisa ko na talagang namuhunan ako sa sipag at syaga. Na alas 4 pa lang, nasa palengke na ako. Kasi kailangan makabalik ako ng maaga. Kailangan 6 o'clock makapag-open ako ng store. Kaya inagahan ko punta ng palengke, bibili ng mga kunting gulay, mga kunting grocery, mga frozen items, at kung ano-ano pa na tinitinda natin dito sa ating tindahan. Sa gabi naman, yung matutulog ka na, pero kailangan mo gumawa muna ng yelo. Yes, na-experience ko yan. Kasi hindi ka pwedeng matulog na hindi ka nakagawa ng yelo kasi sayang naman yung ititigas hanggang kinabukasan. Diba? Appear sa mga relate. No? Pero ngayon, syempre, nagbunga na nga yung ating pinagpaguran noon. Ngayon, kahit pa paano mayroon na tayong supplier ng ice, hindi na tayo todo buhol, todo puyat na bago matulog, kailangan nakagawa na ako ng yelo. Diba? Hindi ako pwede matulog na hindi ako nakagawa ng yelo kasi sayang yung ititigas na sana, diba? Ngayon, mayroon na tayong supplier. At ngayon, hindi na tayo alas 4 na sa palengke kasi may mga supplier na tayo ng mga frozen items, ng mga Magnolia chicken, ng kung ano pa. So, kaya na natin mag-angkat doon sa supplier. Kasi noon, syempre sa pag-umpisa, limited pa lang yung ating puhunan na pera. Pinapaikot-ikot lang natin yun. Kaya nagtsatsaga tayo na madaling araw nasa palengke para mabili lahat at itinda sa ating tindahan. At sa gabi naman, nagtsatsaga din tayo para magawa natin yung mga kung anong gawin natin, ice candy, at kung ano pa yung pwede nating itinda naman kinabukasan. I-prepare kinabukasan na maging mayroon tayong maitinda. So, ganon. Kaya, sabi ko nga, kung gusto nga madagdagan ng benta mo, hindi, huwag kang tulog-tulog. Kasi, sabi ko nga, hanggat gising ka, hanggat open ang tindahan mo, at may napabili dyan, napadaan dyan, makakabenta ka talaga. Siyempre, ang comment ng ilan, mas okay pa din sa kanila yung may sapat na pahinga. Yes, totoo naman yon. Pero kasi sa pag-umpisa ng negosyo, ng tindahan, mamumuhunan ka talaga dyan. Magpupuyat ka talaga dyan. Kasi gusto mo, mapalago ito, dagdagan ang benta mo, ma-improve mo ito, mag-grow. At ngayon naman makikita mo na yung bunga ng pinagsikapan mo, pinagtsagaan mo. Pero syempre, sabi ko nga, nasa iyo naman yan. Kasi ikaw naman ang may hawak na negosyo mo at mga decision mo sa buhay. Hindi naman pwedeng susundin mo kung ano yung sinasabi ko. Kasi ikaw pa rin ang may hawak ng decision mo sa buhay mo at sa kasahanap buhay mo. Syempre, ako, sinishare ko lang yung mga experiences ko dito sa aking pagtitinda. At syempre ngayon naman, kahit papano na natin, kumbaga,
yung mga pagod natin at puyat, nandito na. Parang ito na, 'di ba? Napagtagumpayan na natin. Oh, ito na siya. So ngayon naman, syempre may bawi-bawi naman tayo. Syempre hindi naman forever lagi kang walang tulog. Syempre bawi-bawi din. Pag nakakaluwag-luwag, edi pahinga-pahinga din pag may time, 'di ba? Noon talaga, alam nyo, laging masakit ang loob ko, laging pagod, over fatigue kasi nga ganun talaga sa negosyo, kailangan mo talaga mag-invest diyan. Mag-invest ka talaga diyan ng sipag, tiyaga. Kaya nga, 'di ba, parang basic talaga na puhunan sa tindahan is sipag at tiyaga. At syempre, pag hawak sa pera. Oo. Pero syempre ngayon, ano na tayo ang dami ng mga means para kumita pa, 'di ba? Sa cellphone ang dami na. Noong unang panahon, talagang sa tindahan lang tayo umaasa. Kaya ikaw ka super, kung ngayon nag-uumpisa ka pa lang, magtiyaga-tiyaga ka muna. Kunting tiis, kunting pasensya, kunting pagtiyatyaga, papasaan ba ay makakaraos ka din, magbubunga din yung mga pinaghihirapan mo at ang pinaglalaban mo sa hanap buhay. Opo. Alright? Kaya let's go, push lang. Syempre, the best pa din no, na para talaga dumami ang benta natin sa ating tindahan is yung kumpleto ang ating paninda. Kumpleto yung ating paninda at syempre bukas ang ating tindahan. Kasi kung kumpleto naman ang paninda mo, marami kang paninda, ito kung close naman yung tindahan mo, paano yan mabibili? The more nga na marami kang paninda, the more na marami kang ititinda, the more na dapat bukas ang tindahan mo para mabili ang mga paninda mo at maging pera ito. Kaya talagang the best advice yung lagi kang magbubukas ng iyong tindahan para makabenta ka. Diba? Siyempre, ilan lang naman yan sa mga tips natin na always dapat open ang store mo, consistent ka sa pag-open ng store mo. Halimbawa, yung store hours mo, dapat din mayroon kang store hours. Kung halimbawa 6 to 10, 6 a.m. to 10 p.m. ka, or 6 a.m. to 12 p.m. ka, 12 a.m. ng madaling araw, kung ano yung store hours mo, kailangan din i-apply mo yun, consistent ka doon para alam ng mga tao, ng mga customers mo na itong time na ito bukas ka. Opo, wag naman yung alam mong peak hours, magko-close ka. Syempre, alam naman natin, mayroon din tayong mga peak hours, mayroon din tayong mga patay na oras, mga ganun. At alam nyo din dati na yung pag-grocery ko, sinasabay ko lang din yung sa mga patay na oras. Imbis na ipapahinga ko na lang, kailangan ipunta ko pa sa grocery kasi nga, ayun na nga. The rest is the history na lang. At least ngayon, kahit paano, nakakaluwag-luwag, nakakapahinga-pahinga na. Opo, Alright, so, yun lang. Thank you for watching. See you in my next vlog. For more tips and advice, check it out lang sa ating YouTube channel. Marami tayo dun mga tips and advice sa Sari Sari Store. Bye-bye!